So, nakakatawa, no? Marami pa rin nag-aalala sa mga nagmumotor or may sasakyan na hindi sa kanila nakapangalan ang minamanihong sasakyan. No, do not worry. Kasi wala pang batas na implemented na nagpupuwersa, take note, nagpupuwersa, na mayroong kang violation o mayroong kang crime na nakukomit kapag nagmumotor ka or nagmamaniho ka ng sasakyan na hindi sa'yo. As well, na kompleto, updated ang iyong dokumento. So, speaking dokumento, ano ba ang mga dokumentong itong mandatory na kailangan mong dalhin habang ikaw ay nagmamaniho? O makinig para mawawala yung agam-agam nyo. Una, driver's license, original, plastic, or meron pang alternate sa plastic. Kapag naiwan mo yung plastic, kailangan may internet ka at LTO, soft copy online na pwede mong ipakita sa naghahanap sa atin or sa iyo na lisensya. Yun lang. Tapos, meron pa. Documentation ng motor, ng sasakyan. ORCR na updated. Di ba? Yun lang. Wala nang iba. Deed of sale. Wala na yan. Optional yan. Ano ngayon kung duda siya, kung wala kang deed of sale? Bakit? Tunayan niya kung may issue. Di ba? O ngayon, nag-aalala ka pa. Example, ako, dalawa, ang MC ko, hindi akin nakapangalan. So, wala namang issue. Napakarami ng checkpoint, dinaanan. Nagkaroon ba ng issue, nagkaroon ba ng kaso? Bukod lang, kung sa may na commit ka talagang violation. Yun lang. Mag-alala. Immaterial na ipatransfer mo yan, kung hindi naman nararapat i-transfer, gastos lang. Gastos lang. Napakaraming dokumento or nahihirapan nga na sa documentation, lalong-lalo na kung ang sasakyan mo or MC mo ay second hand. Unang-una, kung hindi mo mahagilap yung tunay na may-ari, di ba saan mo hahanapin yun? Sa Facebook, Bear. Paano mo kukunin yung kanyang valid ID na mayroon 3 signature? At pagkatapos nun, ano pa? Papaklearance ka pa kung saan ka nakakasakop na SPG. Makatarungan ba yun? Kaya kung hindi naman, delete mo na yung ipangalan sa'yo na mindset, as well na updated yung dokumento mo, ORCR, yun na. Kung problemahin yan, anong yan? Kapangalan sa'yo, wala namang issue yan, gastos lang yan, di ba? Pero kung nakakaluwag-luwag ka sa oras at sa pera, ay di, go ahead. Papangalan mo sa'yo. Kung atat kang ipangalan sa'yo, kasi maganda yung bike mo, go ahead. I-imprinta mo sa, sa sala na nakapangalan sa'yo. Okay lang yun, wala namang problema doon. Di ba? Pero kung hindi naman kailangan, gagastos ka lang at immaterial naman, huwag hayaan mo na. Yun lang yung masabi ko sa mga nag-aalala na nagmamaniho ng sakyan or motor na hindi nakapangalan sa iyo. Tandaan natin, ang sinasabi doon sa implementing rules and regulation ng LTO, may penalty daw. Pero naka-hold yun, wala doon. Kapag ang seller, kapag nagbenta ang isang tao ng sasakyan, both parte ay pupunta doon sa LTO para magpa-transfer. Kalukuhan ng LTO, maniwala ka dyan. Sila mismo, problema. Ayusin muna nila yung problema nila. Diba? Bago yung
tagasunod. Okay? Oh, thank you for watching.